Kailangan mong pakinggan ito dahil napakahalaga na pinaparating ng parabola ng Good Samaritan. Kumanda ka kasi ito ang sinabi ng Biblia. Luke chapter 10 verse 30, may isang taong papunta sa Jericho galing sa Jerusalem. Habang naglalakad siya, hinarang siya ng mga tulisan. Kinuha nila ang mga dala niya, pati na ang suot niya. Binugbog nila siya at iniwang halos patay na sa tabi ng daan. Nagkataong dumaan doon ang isang pari. Nang makita niya ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Napadaan din ng isang Levita at nakita niya ang tao, pero lumihis din siya sa kabilang daan at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Pero merong isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang taong nakahandusay at naawa siya. Nilapitan niya ang lalaki, hinugasan ng alak ng sugat at binuhusan ng langis at saka binendahan. Pagkatapos, insakay niya ang tao sa sinasakyan niyang hayop, dinala sa bahay, panuluyan at inilagaan doon. Gusto kong maunawaan mo to, kapatid, hindi lang to basta kwento. Ito ay paalala at mensahe sa bawat tao, mapa-Kristiyano o hindi. Makinig at maging mapagmatsyag sa pagkilos ng banal na espiritu habang pinapakinggan ang napakahalagang mensahe na ito. Gusto kong pakinggan mong maigi ito kasi yung taong naglalakbay ay sumisimbolay sa buong mundo. Tayo ay papunta sa Panginoon. Pero second symbol, yung mga tulisan, dahil ito ang gawa ng kaaway kasama ng kanyang kampon. Sinisimbolize din ng mga tulisan ang worldviews na pumipigil sa tao upang makalapit sa Panginoon, upang makapunta sa kaligtasan nagmumula sa ating Diyos. At ito ang realidad ng buhay. Gagawin ni Satan ang lahat upang wasakin at mawala ang tao papalapit sa Panginoon. Gagawa siya ng napakaraming masasamang bagay dahil ang lahat ng masasamang pangit na nangyayari sa buhay tao ay kagagawan ni Satan. Sa ayaw at sa gusto mo, we are all like the traveler. At ang ginagawa ni Satan, gusto niyang wasakin ang buhay mo. Hindi lang saktan ka, hindi yung wala ka nang magawa. Gusto niyang walang tumulong sa'yo at gusto niyang isipin mo na kahit ang Diyos ay hindi ka tutulungan, di ka kayang tulungan. Take note, yung manlalakbay katapos gawa ng masama at nakawan, hinayaang nakahandusay, halos maging patay. Sa ayaw at sa gusto po natin, ganyan yung nangyayari, spiritually speaking. Merong battle po mga kapatid at tinatanggal ni Satan yung ating relasyon sa Panginoon. Papasakin niya nasa paligid natin. Ayaw mo makipag-socialize o lumapit sa community. Bakit? Ia-aloof ka niya. Yan ang gawa ng kaaway, kapatid. Kahit sa mga Kristiyano, magsasabungin po niya. Pero hindi namamalayan ng mga mananampalataya. Pero ito yung mensahe na pinaparating po sa atin ng parabolang ito. Dahil merong napakahalagang detalye na binanggit ng Panginoong Hesus na dapat mong malaman. Isa na dito, yung Pariseyo. Ano ang sinisimbolismo nito? Pariseyo ay sumisimbolize sa church, sa templo, sa simbahan. Dahil simbahan ay hindi magiging daan ng kaligtasan. Ito yung sinasabi ng parabola. Verse 31, nagkataong dumaan doon ng isang pari. Nang makita niya ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Next, symbols, Levites. Ang mga Levita ay lingkod sa templo. They are doing law. Pero lumihis din sa daan nung nakita niya na merong taong nakahandusay na kailangan ng tulong. Verse 32, napadaan din ng isang Levita at nakita niya ang tao. Pero lumihis din siya sa kabilang daan at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Sa unang pagbasa at pag-unawa, ang aral ay kailangan maging maawain tayo sa mga nangangailangan. Pero ang totoo nito, it's about our salvation. Kasi walang nakaabot sa kalwalhatian ng Panginoon o sa katwiran ng Panginoon. Ito ang pinakamahalaga pong dapat nating malaman. Yung Good Samaritan ay sumisimbolize sa grace ng Panginoon. Dahil ang Samaritanong tumulong sa tao na ginawa ng masama ay ang habag ng Panginoon na tumutulong sa bawat tao upang maligtas sa tiyak na kapahamakan. Dahil yung Pariseo na sumisimbolize sa church, hindi nakatulong. At yung Levita na sumisimbolize sa law, hindi rin makakatulong sa bandang huli sa tiyak na kapahamakan.
ang nakatulong doon sa nangangailangan ay ang Good Samaritan, yung hindi natin inaasahan. Ibig sabihin, grace of God, Jesus, ang pagtubos ng Panginoong Kristo sa sanlibutan. Ang pagkakatawang tao niya, hindi inaasahan po yan ng mga Hudyo, pero hindi pa rin siya tinatanggap sa oras po na ito. Sa dami ng nag-aakala na kapag pumasok ka sa simbahang ito, pag ginawa mo mga bagay na ito, maliligtas ka. No. We are saved by grace. Yes, Jesus mentioned grace. Habag ang kailangan ng bawat isa. Habag ng Panginoon. Verse 37, sumagot siya, ang tao pong nagpakita ng awa sa kanya. Sinabi ni Jesus, lumakad ka at ganon din ang gawin mo. We cannot save by church. We cannot save by doing good, but by the grace of God. Ang paksang ito ay nagpapaalala sa atin that Pharisees symbolize church, ignore you at end times. Levites symbolize law, and doing good ignores you when time of salvation. Many people argue na simbahang ito maliligtas ka, sumapi ka. Kapag gawa mo, maliligtas ka. But the truth is, binihis ng Panginoon ang pagiging alipin upang tayo ay maligtas sa tiyak na kapahamakan. Only the grace of God can save us. After we accept the truth na ang planong pagtubo sa atin ng Panginoon sa tiyak na kapahamakan ay ang pagkakatawang tao ng Panginoon, ang kanyang muling pagkabuhay. Hindi ito makakapagligtas sa atin, simbahan, ang good works. Pero ito ay fruit ng salvation na makabilang ka sa isang church na sama-samang magpapaalalahanan at makakapaglingkod sa Panginoon. At ang paggawa ng mabuti ay bunga rin ng kaligtasan na magagawa mo sa kapwa mo na tumulong. Di dahil sa meron kang inaabangan, kundi dahil ito ang pinaranas sa iyo ng Panginoon. Di tayo deserve sa grace ng Panginoon, sa pagmamahal ng Panginoon, kasi lahat tayo ay nakagawa ng kasalanan. Pero ito ang mensahe ng parabolang ito, ang grace ng Panginoon na siyang nagbigay sa atin ng kaligtasan. Ano ang gagawin natin? Tanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas. Minin nagkasala at magpatuloy sa kalooban ng Panginoon. I pray na unawaan mo, kapatid, ang mga bagay po na ito. Napakarami pong side na pwede nating makuhang aral sa parabola. Marami pa pong i-reveal ang Panginoon sa iyo once we surrender our life to the Lord. At yung hiwaga ng salita ng Diyos, napakarami pa po nating matutuklasan pag tayo po ay naglingkod sa Diyos. Salamat kung nakarating ka sa huling part of video ito. Agree ka, follow, subscribe sa mga po napapanood na platform po ito. Meron kang tanong, let me know in the comment section. At kung meron ako hindi nasabi, lagyan nyo po sa comment section. Hanggang sa susunod pagkikita natin, ito yung lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless.